Corowelas, mabuhay! This is Gazel Ortega and welcome back to my YouTube channel, and this is my first hot prediction sa Miss Universe 2024. Hey! Kamusta po yung lahat? Good morning, good afternoon, good evening. Mabuhay kayong lahat. Syempre, nandito ako sa aking first hot prediction ever sa Miss Universe 2024. O, diba? Actually, top 10 lang to. Sa mga susunod yung prediction, top 10 lang ako. Ayokong mag-predict ng mga top 20, top 15 na hindi naman masyadong kalakasan yung iba. So, nandito lang ako muna sa top 10. My number 10 sa aking listahan, kakapanalo lang niya. Inantay ko nga ito, nakakaloka ito. Pero, nung pinanood ko talaga yung pageant, bongga naman pala yung pageant. Rachel Silvera ng Jamaica. Wala akong masyadong alam sa kanya. Masyadong nakakaloka yung mga information about sa kanya. Meron siyang 4,261k followers sa kanyang IG. Kumbaga, first runner-up siya last year. Kumbaga, wala akong masyadong information sa kanya. Pero yung ibinigay niyang performance, Q&A, and mga etc. doon sa swimsuit and evening gown ay pang top 10 sa Miss Universe Beauty Pageant. My number 9 sa aking listahan, ang kauna-unahang candidates sa Miss Universe 2024, Indira Ampiol. Ampiol ba tawag? Hindi ko alam kung paano basahin yung apelyido niya. Basta si France. Meron siyang 405k subscriber talaga, followers sa kanyang Instagram. Talagang mukhang isa siya sa mga nagugustuhan kong friends. Isa sa mga black beauty na nagugustuhan ko dito sa Miss Universe, at mukhang for this year, mukhang makakapasok na ang friends. Kasi 'di ba, matagal na silang palubog palitaw. Pero I think kung wala pang darating ng mga malalakas na kandidata, France papasok sa number 10. Parang number 9 ko siya. My number 8 sa aking listahan. It's Venezuela. Eliana Marquez Pedrosa. Di ba? Siyempre, meron siyang 220k followers sa kanyang Instagram. Alam naman natin itong may inahan na ito. Inay na ito, may mga anak. Kumbaga, isa sa mga inclusive na contestant dito sa Miss Universe. At saka yung mga malalakas ngayon ay talagang nanay na at mga may edad na. So, I'm so excited kung magpapanalo kaya yung Miss Universe organization ng mga diverse, yung mga bago nilang pinasok na married woman, na overage, na transgender. Talagang malalakas sila ngayon. Kaya nilagay ko sa aking number 8, Venezuela, Eliana Marquez Pedrosa. My number 7 sa aking listahan, Daniela Tolosa ng Colombia. Meron siyang 88.5k na followers sa Instagram. At I think yung Colombia for today's video ay medyo malakas dahil Colombia sila, hindi malakas dahil powerhouse. Malakas kasi powerhouse sila, hindi malakas as kasi parang nakikita ko pa walang pagbabago. Parang nakikita ko lang dati nakikita ko yung mga previous Miss Universe Colombia, parang sa kanya rin. Parang ganun, walang bago, walang something new, pero obvious na malakas. Magaling din sumagot. So, tingnan natin kung uusad pa ba siya sa kompetisyon or tuluyan na siyang bubulosok sa kompetisyon. Yes. At ito ang aking number 6. The Philippines
Chelsea Manalo. Meron siyang 244k followers sa Instagram. Isa siya sa mga top contender for today's video at nilagay ko siya sa aking number 6 kasi so far wala pa naman ako nakikitang pagbabago, wala pa ako nakikitang transformation. Still beautiful, young and fresh. And kakaiba ang eksena ni Miss Chelsea Manalo from the Philippines. First time magpadala ng Pilipinas ng Black Beauty. So, abangan natin siya. Nandun pa rin yung hope ko at tiwala ko kay Chelsea Manalo na aabot siya sa ganung level. So far, number 6 siya sa aking listahan. And hello. Papasok na tayo sa top 5. Sino nga ba ang top 5 para kay Geisel Ortega for today's video? Diba? Number 5 sa aking listahan, Jennifer Colon Alvarado ng Puerto Rico. Diba? Meron siyang 47.3k followers sa Instagram. Medyo mababa. Medyo hindi siya well known as beauty queen at hindi siya talaga sikat na bonggang-bongga just like sa mga top list ko ng bongga. But alam naman natin, ang Puerto Rico, kahit anong ay padala nila, kahit anong eksena nila, kumakabog talaga sila. Hindi man sila nanalo sa mga kasalukuyang taon, pero lagi silang pumapasok. That's why may number 5, Puerto Rico, Jennifer Colon Alvarado. At ito na ang aking number 4 sa aking listahan. Kakapanalo lang niya at mukhang, oh my God. Talagang malakas ang kanyang dating, malakas ang kanyang arrive from Canada, Ashley Callingball. Oh my gosh. Kahit isa siyang married woman, 34 years old, 5'10 ang height, grabe. Siya naman ang may pinakamaraming followers sa kanyang IG, sa social media. Grabe, 2 million followers. Kasi nga, 'di ba, artista na siya, model, TV host, international media. Isa na siyang international motivational speaker. Kung ang dami niya na sa TED Talk, kung saan-saan pa siya nakakapag pakitang gilas ng kanyang kanyang credential. Di ba? Magaling itong TV host. TV host din siya sa sports eksena, mga ganyan. Siya ang kauna-unahang indigenous woman na kinurunahan sa Miss Universe Canada ever. Ayun. Siya din ang first ever Sport Illustrated model na indigenous woman. Grabe, amazing. Amazing talaga itong si Ashley. Kaya nilagay ko at walang patumpik-tumpik ko talagang nilagay ko siya sa aking number 4. My number 3, ito na tayo sa top 3 ko. My number 3 sa aking listahan, Peru, Tatiana Calmel or Tati Calmel. Meron siyang 283,000 followers sa kanyang IG. Isa to sa mga sikat na beauty queen, former Miss International second runner-up at apakadyosa. Talagang hindi mo ipagkakaila na palaban talaga siya. At talaga lang naman, pero Philippines, talaga lang namang mukhang makikipagbardagulan talaga ang Miss. Pero for today's video, kinakabahan ako sa kanya. Pero one of the prettiest girl dito sa competition, fresh, young, quality girl. My number 3, Tati Calmel. My number 2 sa aking listahan, walang iba, Thailand. Sachuta? Sochata? Bahala na kayo kung paano siya banggitin, basta sa Oppo. Opal na lang, nakakaloka. Siyang may pangalawa sa pinakamaraming followers sa social media, which is 600k followers sa kanyang IG, si Opal. Nakita naman natin yung performance, nakita naman natin kung gaano siya kaganda, nakita naman natin kung baga whole total package na siya eh. Kulang na lang talaga makoronahan siyang Miss Universe 2024. So, bakit hindi pa, 'di ba? Parang after Antonia, super
Gusto ko kasi siya. Hindi ko alam. Gusto ko talaga siya. Kung may mananalo mang Asia for today's video, mukhang siya yon. Mukhang siya yung napipili kong manalo na Miss Universe 2024 kung sakali mang ibigay sa Asia. Siya yun. Siya yung pinaka-perfect. That's why, number 2 sa aking listahan, Thailand. Si Oppa. Siyempre, number 1, grabe, gustong-gusto ko to. Number 1 sa aking listahan, the Dominican Republic, si Lynn Santos Frias, na meron siyang 137,000 sa kanyang IG followers. Isa din siyang model, isang actress, isang law student. Kumbaga, oh my God, napakaganda niya talaga. Kumbaga, ang sexy performance, leveling. Kumbaga, wow, talagang. Ito makikita mo when it comes sa swimsuit. Parang wala ka nang babaguhin kasi parang perfect na siya sa Miss Universe. Parang saba ka na, pwede ka na. Mga ganung level. Sa gown, pag paano magdala ng gown, kailangan wala ng transformation kasi pwede na. Kasi nga, ganun siya kagaling, ganun siya ka amazing as a contestant dito sa Miss Universe. At mukhang talagang parang kalokohang maliltukuyo ang Dominican Republic for today's video. Kung last year, nagpadala silang napakaganda, napaka-sexy, pero napaka-arte naman, ngayon, Diyos Mario, si Puriagaba, napakaganda, level up to the maximum level, tapos napakatalino pa ni Celine. So, siya talaga ang aking, sa first ever prediction ko sa Miss Universe 2024, siya talaga ang aking predicted winner. Dominican Republic, Celine Santos Frias. Kayo, sino ang inyong top 10 sa Miss Universe 2024 na posibleng manalo ng corona? Comment down below lang kayo. Violent reaction, ang inyong views and opinion. Maraming salamat. And this is Gaysel Ortega, and this is my first prediction sa Miss Universe 2024. Maraming salamat po. Paalam.